mundo ng social media, laganap at usapan hindi sa Dilmanoy pagiging diktador ni President Duterte Marcos at Romualdez at ang pagiging utusan ng lamang sa mundo. Marami ang nagpapahayag ng kanilang pag-aalala sa patuloy na paglala ng sitwasyon at ang implikasyon nito sa kalayaan ng mamamayan. Hinahatulan ng ilan ang mga pangyayari sa kawalan umano ng liderato ng Pangulo na siyang sinisisi sa mga problema at kapalpakan sa bansa. Sa harap ng mga kontrobersiya, patuloy na binibigyan diin ng mga kritiko ang kahalagaan ng pagmamahal sa demokrasya at paggalang sa mga batas at karapatan ng bawat mamamayan. Nakatuon ang pansin ng publiko sa mga susunod na hakbang na dapat gawin upang mapanatili ang kalayaan at dignidad ng bawat Pilipino sa gitna ng mga hamon sa liderato at pamamahala ng bansa. Well, itong ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bang Pinas. Nila kina-counter ng transparency. See that? Kaya itong hinayupak na kuting na to, talagang walang gagawin to kundi gurgurin tayo ng bonggang-bongga at talagang ang isasagot sa atin sa kanyang incompetency, sa kanyang kapalpakan. Ang isasagot ni Lisa as mag-hire ng hitman para kay Maharlika. Di ba sabi ko sa inyo? Inunahan ko na sila. Kaya nilang magpadala ng hitman. Pero inunahan ko na mga putang inang yan. Dahil si Lisa ay nakalagay na as mastermind. Okay? Napapatay sa akin. Okay? Tanong ngayon ng friend kong lawyer, did you report that? Yes! Number 1, si Lisa Araneta Marcos, aka Butod Mudlo, na mastermind sa pagtitegi o paggugurgur kay Maharlika. Diba? Babalik tayo about that jutang ng pledges na yan. Ang travel nila, nasaan yung accountability? We just need accountability and transparency. It's the same thing na hinihingi, na pinananawagan ni Sas at ni Joey dyan na sa Kongreso na hindi mo pera yan. Okay? Yun sa Kongreso na dapat nilang paliwanag kung nasaan napunta ang kanilang MOOE. Di ba? So, sagutin nyo ang taong bayan, saan napunta? Hindi sagot ninyo, trolls. Okay? Hindi yung sinagot nyo doon sa kila KOJC. Okay? Mga members ni Pastor, ang sinagot nyo, mayroong vlogger na pumunta doon, na panood ko lang sa DZAR, na binayaran yung mga homeless doon, within the area, binayaran tagi-100, pinasuot ng t-shirt ng KOJC, at in-interview na umamin yata na kesyo bayad sila. See that? Imbis na pakinggan ang boses ng mga miyembro ng KOJC, humingi sila ng hustisya. Ang ginawa ng mga buwaka ng inang kung sino man ang nasa likod dito, ay ginamit pa yung mga kaluluoy na mga homeless. Alam mo, I listen to them, naawa ako sa kanila. Homeless doon sila nakatira, binigyan sila ng 100, pangkain lang daw. Palangga, for sure yung mga yun gutom. O baka they are, no, I'm just saying, by observation, they are victim. Mari ang ilan doon sa kanila na ginamit ay victim ng pulburon. You know what I mean? So, imbis na sagutin, harapin ang hinaing ng mga nagsasalita na kailangan namin ng hostisya, kailangan ilitis si Kibuloy doon sa Pastor Kibuloy sa katamang korte. Pero ang sagot nila ay what? Mag-hire sila ng mga trolls para gumawa ng kwento dito sa mga tunay o organic na mga nagpapahayag ng kanilang grievances, ng kanilang galit, puot dahil sa panggigipit, sa supresyon, opresyon, lahat na ng kabalbalan ng gobyernong ito. So you don't answer people na gurgurin mo sila. At ikaw, Kuting, na hinayupak, di ba? Ang kapal ng mukha nito, no? Hinayupak talaga. Ngayon, mga palangga, ano pa mga ginagawa ni Kuting? Okay?
Maliban sa mga travel niya. So imbes, again, napakinggan, naganap ng mga homeless, binayaran para sirain ang mga legit or organic na nagpoprotesta dahil sa nararamdaman nilang panggigipit at kahayupan nitong gobyernong ito. See that? Ganon talaga katindi ang kawalang hiyaan ng gobyerno ni Kuting at ni Lisa Smugs kasi gusto po nilang maghari. Gusto nilang manatili dyan sa pwestong kanilang ine-enjoy ngayon. Wala na silang leadership, wala pang integridad. Kitang-kita mo naman si Lisa Ahas. Remember, nung pumunta siya ba sa Chinese New Year? Di ba? Chinese New Year, tinanong siya ng interview ng what do you call it, ng isang media. Okay, nag-chewing gum pa ang gaga. Why is it media here? Di ba? Why is there media here? Sabi niya, bakit may media dito? Bakit? May mga media doon eh. Di ba? Ayaw ni Lisa ng ganon kasi nakikita yung kordoroy niyang mukha. Doon niyo pala nakikita ang pag-uugali. Akala nila, kaya nilang kontrolin lahat. Which is yun yung nangyayari. Pero again, hindi naman nila kaya makontrol lahat yan. So, everyday natin pinag-uusapan, but syempre hindi natin dapat tigilan itong mga hinayupak na ito dahil wala sila talagang empathy sa atin. Wala silang habag, wala silang puso, hindi nila nararamdaman ang tunay nararamdaman ng taong naghihirap kasi they are enjoying the people's money. And what? Gigipitin pa kayo. Kaya bawal sa kanila ang magsasalita ka na nasasabihin mo, ito yung nakikita mo, itong kabalbal. Kaya nga tayo may mga puting ahas. Dahil sinasabi ng ating puting ahas, yung nakawan dito, yung pagyanig ng kondominium, yung pagdagdag nila ng PSG kasi natakot na sila ngayon, umiikat na kanilang tumbong, ang pagbubulyaw ni Lisa kay Kuting sa harap ng kanyang mga cabinet secretaries. Di ba? So yung utak nila ay bangag na. Kumbaga wala na silang strategic, what do you call that? Yung kanilang utak, hindi na sila nagsistrategize ng tama for the betterment of the country. Ang strategize nila kung paano patahimikin ang Pilipino. Kung paano gipitin si Pastor, gipitin si Glenn Chong. Yeah. Napanood ko yung interview ni Glenn Chong. I believe, kinasuhan na yata siya sa Integrated Bar of the Philippines. I will talk to Glenn Chong maybe later, di ba? Wala na. Lahat tayo ginigipit. Imagine nyo, lahat gusto nilang kasuhan. Imbis na solvin ang problema, you solve the problem of the country. Ano ba hinahin ng taong bayan? Mataas ang bilihin, mataas ang kuryente, talamak ang polboron. Paano susolve nila yan? Sila ang promotor. Sila nga ang nagpapakawala ng mga polboronic. Sila mga polboronic personalities katulad ni Sayarot, katulad ni Amid Chandiramani. O balik-balikan natin, pakipakita nga. Okay, paano nga naman masosolve ang problema sa droga, mga palangga, sa pulburon? Okay? Paano natin masosolve ang problema sa pulburon kung mismong itong hinayupak na Kuting ay mismong kasama sa kanyang, what do you call it, state visit at instead na non-bailable yan, ay nakalaya pa rin ang hinayupak. Alright? So nakita nyo yan. So paano masosolve natin ang smuggler kung si Jung Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. O, di ba? Paano mo masosolve yan, ang mga problemang ganyan? Alright? Paano masosolve? Hindi masosolve ni Kuting ang mga problemang yan, mga palangga, kung ay mga yan, ang mga masasamang damo ay kasabwat niya. O, ito pa, si Amin Chandiramani. Inarbor yan ni Mel Robles. Confirmed yan from PNP. Na inarbor niya yan at sinabi ni Robles, wag saktan. Again, nahulihan niya ng mga matataas na kalibre. Ano ang sabi ni Robles yan? Wag daw sasaktan. At inarbor niya ng bonggang-bongga mga palangga. Nakita ninyo? Anong vision ni Kuting? As a leader? He's not a leader. Ang vision niya, pakawalan ng pakawalan ang mga smuggler at maging kasabwat nila. Yan ang vision niya. Ang vision niya para palubugin ang kaba ng bayan,
palubugin kayong lahat. Magbayad ng mga trolls para palubugin ang mga Facebook natin, imbis na hayaan na tayo mag-criticize. Anyway, do you think kung ginagawa o ginawa ni Kuting ang kanyang pangako na iahon niya, sama-sama tayong babangon muli, magsasalta ba ako dito? Papalakpakan ko ang puwaka ng inang yan. Pero sa ipinakita niya, paano mo papalakpakan ang putang inang yan? Sa unang sona niya, sa unang inaugural speech niya, ay wala man lang sinabi about sa peace and order and sa pulburon. And later on, nalaman ninyo na sa akin, and na-confirm na kay Duterte, na siya ay what? Kasama sa narco list. Ulitin ko, very reliable source ang nagsabi sa akin yan. Ewan ko si Pangulong Duterte, nag-atik-atik pa man siya. Ay nagmanikluhod si Amy Marcos kay Pangulong Duterte na wag isama si Kuting Jr. sa narco list. At tapan-tapano na lang, kausapin na lang, baka pwede magbagong buhay. Kaya nagparehab yung hayop na yan. Diba? Pero well, may mga judictus benedictus naman talaga na nagbabago sila. Okay? In respect dun sa mga nalulung sa masamang bisyo, ay dumating sa point ng buhay ninyo na you realize na magbago tayo. Pero kay Kuting hindi. Imbis na baguhin niya at itama niya ang mga pagkakamali ng kanyang ama at manahin niya lang yung kabutihan, lalo niyang pinalala. Ang pagpupulburon, lalo niyang pinalala. Kaya challenge natin siya para sa transparency. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, nung in-interview ko, Attorney Vic, kung ikaw ba ay sinabihan ko na ikaw, oy Vic, nagpupulburon ka, o ikaw yung nandoon ka pa rin sa kay Kuting as an executive secretary, anong gagawin mo? Ano sabi ni Attorney Vic? Yayayain kita, Marlica, na okay, kunyari ako si Duterte o ako nag-akusa sa kanya, fair and square, harap ng taong bayan, hair follicle, wag yung ihi, baka ihi ng iba yon, di ba? Maging transparent tayo o accountable tayo sa taong bayan. Pero up to this day, nakita nyo naman, yung sagot ni Kuting, tinanong siya kung anong masasabi sa pagpupulburon. Hehehe, daw gago. Di ba la? Mga palangga? Anong ibig sabihin niya? Bangag na bangag. Nagchuchongki, sabi ni Merlin. Na-rehab, lumala ang pagkabangag, sabi ni Timberland. And we talk about what? Travel ng hinayupak na yan. Sabi ko nga, pinagyayabang yung kanyang travel about the pledges. Pinag-usapan na natin, pledges pa lang yun. Memorandum of understanding pa lang yun. Pwedeng hindi matuloy yun. At which is napatunayan na natin na maraming pledges na hindi natuloy. Nagba-back out pa nga eh. Tapos sinasabi, malinaw na magkakaroon. Ang biyahe ni Kuting, bumiyahe si Kuting sa Australia, magkakaroon ng 1.53 billion US dollar ang maibibigay na income sa taong bayan or total pledges. Di ba? Pinagyayabang na nila. Sabi ko nga, kung tanga ka, maniniwala ka. But how come, kung billion-billion pala, umaatak-atak pala itong mga buwaka ng inang pledges na ito, bakit naman itong hayop na Kuting at si Tambalusos at si Lisa Smugs ay gusto pang madaliin yung jutang ng porsahang initiative? Nasaan ang logic doon? Hindi na natin kailangan baguhin ng saligang batas. Billion-billion na pala pumapasok bakit minabadali pa ni Kuting? Nagbabayad pa si Tambalusos sa mga kongresista. Binabribe pa ng 20 million mahigit. At ginagamit ang mga taong bayan, ng mga kawawa, homeless, kaluoy man, mga purita, mga indigent, para bayaran, para bilihin ang kanilang mga perma. Effective naman palang travel ni Kuting Pledges naman palang alpot patutot mga diputa. Itong diputang alpot na mukhang corduroy at itong bangag na itong effective naman gali. Itong inyong mga travel. Bakit mag-TPI-PI pa kayo mga puwersang boka ng ilang initiative, ba? At malangkot ang beshi ko. Bakit? Gusto mo ang polbolon? Sabi, gusto mo ang polbolon, Kuting? You want some polboron? Oo daw. Bigyan mo na. Itong hayop na to, di ba? Kaluoy man, gusto ng pulburon. So mga kababayan,
Wow. I've been talking every single day na parang may giyera dito sa loob ng bahay. Ba't sabi niyo nga, hindi ako titigil? Hindi tayo titigil. Malapit na yung extraction natin, ha? Abangan ninyo, another issue. Risa Ontiveros, you talk about what? You are fighting and advocating ng mga karapatan ng mga kababaihan at ng mga kabataan. Ngayon, ito, pag-usapan mo to, well, hindi ko pa ito nilalabas ng bonggang-bongga. Yung buwaka ng inang Lisa ay mastermind. What? Mastermind sa pagdukot ng mga kabataan at pangingialam niya sa domestic affair or dispute ng mag-asawa. Mismo ang First Lady Ahas ay isang leader ng sindikato, smuggler, mandurukot, mangingidnap, extractor. Ano pa tawag mo dyan? We have to stop them, darling. Mga palangga. Kailangan nating waswasan ang mga hinayupak na ito. Panahon na para itigil ang kanilang mga kahibangan dahil wala silang balak na pabutihin ang ating bayan. Wala po silang plano na baguhin ang inyong mga buhay. Kasi ang agenda nila, kunin ang pera ng bayan, linlangin ang Pilipino, tuwing eleksyon o bago ito, magmi-midterm na, linlangin, bayaran ng mga homeless kung saan nagrarally para palabasin ng mga peke yung mga organic na nakikipaglaban. Huwag nyo na itong patagalin. Kayo, PSG, pag umepekto na ang kulam ko sa inyo, uunahin ko kayo eh. Kasi kayo ang konsentidor, taksil, isang butod na kordoroy ang pagmumukha na si Lisa Ahas Araneta lang pala ang magpapabahag ng buntot ninyo. Ang tapang nyo, lumalaban kayo sa mga makakaliwang grupo. Pero ang isang butod, mudlo na lasenggerang polboronic na si Lisa Ahas na bangag at demonyita, nilagpasan niya si Satanas. Masyado nang masikip ang impyerno para kay Lisa. Pero isisiksik natin siya doon. Di ba? Anong ginagawa ng hinayupak na ito? Okay? Tingnan natin puting ahas kung may message. Baka meron. Tignan natin ang bonggang-bongga. Alam nyo, oh, ito. Mukhang meron. Alright. Ano sabi dito ng ating mga puting ahas sa tungkol sa pagbulyaw-bulyaw kay Lisa Smugs? Okay? Yan. Grabe, sabi dito. Tungkol sa ito sa PSG. Naaalarma na si Kuting at si Ahas. Nagdagdag na dito ng mga PSG, mga palangga. Diba? Yung mga palangga. Nagdagdag na dito. Grabe, natatakot na sila. Ayan, umiikot na ang kanilang tumbong. Talagang ikot tumbong ninyo. Kasi mga palangga, even, sabi ko pa, ulit-ulit kong sinasabi sa inyo, sa panggigipit sa atin, bakit ba ako matapang? Wala man akong baril. Tangina. Puro alindog lang meron. Okay? Bakit kailangan natin magtapang? Paulit-ulit ko bang sasabihin sa inyo na the most powerful weapon that we have is our voice. Ang bunganga, ang nganga bells natin, ang most powerful. At hindi nila pwede itong matalo. Kahit hawak ni Lisa ang sandatahang lakas, manguubos ng lakas ng hinayupak na yan. Baka yung mga PSG dyan, tinatanggalan niya ng lakas. Kaya, kinakamtam niya siguro, yung mga PSG dyan. Sinuchorba pa kayo ni Lisa, tinatanggalan kayo ng lakas. At kahit pahawak na si Acorda, si Lasso, si Bonjing na isang batabang bulati na lang hindi po may pirma, lahat kayo, mga buwaka ng ina ninyo, kahit hawak nyo ang pera ng bayan, ang bunganga ko, ang boses ko at bunganga ng mga palangga ay ang pinaka-powerful sa mundong ito sa laban namin sa inyo. Kahit gurgurin nyo pa ako, which is hindi ko kayo papayagan, kahit gurgurin nyo kami, the idea, the fight, the feelings, the emotion, the truth is already there.
Nandyan, oh, kahit gurgurin nyo yan. Di mo, Lisa, ginurgur mo dalawang Facebook ko. Ay, mga palangga ko nag-i-echo. Kahit gurgurin mo kami, lalong mag-aalab. Sabi ko nga, para kaming busay. Parang tubig na umaagos. Tapalan mo man ang tapalan ng dike yan o harangan mo. Mag-aalpas ang mga tubig. Parang ibon mang may layang lumipad, diba? Kulungin mo man umiiyak, diba? Aalpas at aalpas kami. At hindi nyo kayang bayaran ang mga taong lumalaban sa katotohanan at hindi nyo kayang bilhin ang taong lumaki sa kahirapan na kayang mabuhay. Magbitbit ng bilao, magbitbit ng tagak, ng sanduko para umakyat ng nyog para makakuha ng tuba. You know what? Na bata ako, ginagawa ko yan mga palangga. Umakyat ako ng puno ng nyog kaya siguro ganitong naging resulta. But seriously speaking, mga palangga, hindi nyo kayang agawin sa amin yung power ng boses namin. Kaya ikaw buwa ka ng inakakuting, lisang, hayop ka, tambaluslos. Kahit mag-hire kayo ng hitman, hindi ko kayo kinatatakutan. Ba't ako matatakot sa mga yan? Ang power ko lang, bunganga ako. Wala akong armas. Hindi ako kumikitil ng tao. Hindi ako nagnanakaw. Tayo, mga palangga. Hindi tayo nagnanakaw ng pera ng bayan. Nagkikriticize tayo kasi gusto natin itama nila yung kanilang pagkakamali. Pero imbis na itama ng mga putang ina, gusto tayong patayin. Sa gutom, sa pulburon ng mga anak ninyo. So pag nagsama-sama tayo, boses ng KOJC, boses ng iba pang mga religious group, boses ng mga men and women in uniform na inaapi din kayo. Mga taong gobyerno na pinapadalhan kayo ng mga internal memo para umatin sa kadyutahan nilang mga kick-off party na yan. At tinatakot-takot kayo na pakialaman na inyong mga Facebook, ino-oblige kayo o pino-force, kino-coerce kayo na mag-share ng mga Facebook na, putang ina, ano, mamamatay na lang kayong duwag? Lahat tayo mamamatay. Mamamatay ka, mamamatay ako. Mas masarap nang mategi ka o magurgur ka na nilalabanan mo ang diktador, ang oppressor, ang suppressor, lahat ng kaputahan, lalo na itong hinayupak na ito. Nasaan yung bigaon? Ang alpot patutot. Ito, lalo na to. Siya ang national problem, sabi nga ito ni Glenn Chong. Siya ang punot dulo ng kababuyan sa inyo. Matatakot kayo sa ahas na to? Dapat ito, ginasubong siya na ang liog. Para hindi na siya makapuksa ng taong bayan. So simulan nyo na ng bonggang-bongga, peacefully, baliw ng liog ng ahas para hindi niya na makamkam ang pera ng bayan. Hindi kayo matatakot dapat kahit wala kayong armas dahil hindi natin kailangan ng armas dahil hindi naman tayo titegi ng buhay. Hindi natin kailangan ng armas, tingog lang tingog. Boses. You think takot ako mategi? Hindi. Bakit kayo takot? Matakot kayo sa susunod na mga anak ninyo na mararanasan ang nararanasan natin ngayong pulburonic. Takot ba ako sa mga buwaka ng inang yan? Hindi. Kahit sila pa ay pinuno ng sindikato. Kahit magpadala pa sila ng hitman dito. Anyway, na-report ko na nga sa FBI yung putang na, ikaw magpadala ka dito ng hitman? Ha? Number 2 ka. Okay, 2 kayo. Level kayo ng asawa mo. Number 3, well, 3 kayo, nagkahilera. Lahat kayo number 1. Ha? Ano? Gusto mong pulburon? You want some pulburon? Yes. Diba? Anyway, bullshit. Mga palangga. Mas nakakatakot magmahal ng ahas. Huwag ka magmahal ng ahas, palangga. Arcilia Zinea, sabi nga ni Kapitan Dado, wag nang antahin na magalit ang sambayanang Pilipino. Walang magagawa ang kuting kasi nagmamasid ang mga men and women uniform. I know you're there. Mga tuto, madamo da ilonggo mo na mga men and women and uniform, ilongga. Tuto, hindi na ka mo magpaano sa ano. Hindi na ka mo magpasakop diri sa Cordoroy nga si Lisa ahas. Nano man ka mo. Ano na lang ang buwas damlag sa inyo mga kabataan? Ha? Sa inyo mga bata, sa inyo mga mga anak. Ano ang kinabukasan nila na ang isang pulboronic, botod, mudlo, lasinggera, buwaka ng ina ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Kaya no wonder gusto nila akong ipategi.
bilang isang kritiko, well, I was their supporter, pero hindi ako nagsuporta, hindi ko hinayaang mabulag ang aking mga mata sa kababuyan nila. And I will fight until the last drop of my blood. But I will make sure na yung dugo nila ang huling tumagas. Hindi sa atin. At ang mga paa nila ang papantay, hindi tayo. Dahil tayo, lahat kayo dyan, ay biktima ng kababuyan, pagnanakaw, polboron, lahat-lahat. So you guys, get up, speak up, and pick them up peacefully. Dahil mas powerful ang inyong boses, ang boses natin. Imagine, ulitin ko. You know why? Victory na to, sabi ko nga sa inyo. Nasa award ceremony na tayo, papunta na tayo doon. Nung nagsimula ako nung 2022, pinagtawanan niyo ako. Tinanggap ko. Masakit ba? Yes. Kinutya ako ng mga dilawan. Yan, sinuportahan mo mga Marcos, dadadada. Kinutya niyo ako. Ang iba sa inyo, binaboy din ako, di ba? Anong sabi ko? One day, marirealize nyo na ang isang maharlika ay nagsasabi ng katotohanan dito. Gusto ko bang sumuko? No! Wala sa bokabularyo kung sumusuko, mga palangga. Sabi ng friend ko na nakasama ko dyan, sa labang ito, Marnica, hindi ka ba natatakot? 31 million yan. Sabi ko sa kanya, hindi. Dahil di naman talaga 31 million ang bumoto sa kanya. Sila dapat ang matakot sa akin. Tinanggap ko lahat ng pagbibintang sa akin na gusto kong mag-ambassador, gusto kong hindi ako, nabayaran ako, lahat, putang ina, hanggang ngayon wala pa rin akong yaman. Tinanggap ko lahat. Kino-question na nga ako ng aking pamilya dito. Ba't mo ginagawa yan? Yung mga anak ko. Mama, papatayin ka na. Itong nalaman nila na ako ay may death threat. Eh naman pala, mama, may death threat ka na ba tayo tumigil? No! Sabi ko talaga, walang titigil. Tapos pininpoint ko pa yung anak ko, ikaw. Sabi ko sa kanya, paglaban mo ko. Sabi ko na gano'n sa kanya. Dahil yung medyo matapang, sabi ko na walang titigil. Wala. Sabi ko sa kanila, walang susuko sa labang ito. Dahil pag sumuko tayo, panalo ang buwaka ng